Dad, 5 taon na ang nakalipas, pumusta tayo? Mapapaibig ko si Jan. Hindi mo na ako pipilitin na magmana ng kumpanya. Ngayon, tapos na ang 5 taon. Puro galit lang ang nararamdaman niya para sa akin. Talo ako sa pustahang ito. Alam ko namang ganito ang kahihinatnan. Kung desisyon na, wag nang bumalik. Sa 1 linggo, gagawa ako ng peking kamatayan. Tuluyan mo na siyang iwan. CJ. Tignan mo, ito ang asawa ko, si Leng Jan. Ang pinaka-ironic, 5 taon na kaming magkasama. Pero wala man lang kaming kahit isang litrato na magkasama. Galit siya sa akin. Simula noong araw na binili ko siya. Mula sa piling ng mahal niyang si Lin Yuyu. Puro galit na lang ang nararamdaman niya para sa akin. 5 taon na ang nakalipas. Na love at first sight ako sa malamig niyang itsura. Nang malaman kong parehong patay na ang mga magulang niya. Ang lola niya ay malubha sa ospital. Kaya ginawa ko ang pinakadirektang paraan. Binili ko siya gamit ang pera. Para maging nobyo ko. Kailangan niyang umuwi sa tamang oras araw-araw. At makipagtalik sa akin base sa gusto kong dalas. Hanggang sa magsawa ako. Noong panahong iyon, malubha ang sakit ng lola niya at kailangan niya ng pera. Para iligtas ang natatangi niyang kapamilya. Kaya pumayag siya. Ginamit ko ang ganitong kabaliw na paraan. Para ipusta na balang araw, mamahalin din niya ako. 5 taon na, pero tuloy-tuloy pa rin gamutan ng lola. Kailangan niya ng patuloy na pagpapagamot. Akala ko noon, kayang tunawin ng panahon ang lamig niya sa akin. Pero si Leng Jan, parang kontrata lang, ganun pa rin siya kalamig sa akin. Hanggang sa pagbabalik ng una niyang pag-ibig na si Lin Yuyu. Sa sandaling iyon, doon ko lang nakita. Yung asawa kong parang yellow hindi natutunaw, marunong din palang umiti. Parang batang nabigyan ng candy. 5 taon na, tinalikuran ko pamilya para manatili sa iyo. Pero natalo ako ng lubusan at kinamuhian mo ako ng sobra. Pero, tapos na ang lahat ng yan, Leng Jan. Makalipas ang 7 araw, makukuha mo na ang gusto mo. At ako naman, gagamitin ko ang isang peking kamatayan. Para mabura ang lahat ng nakaraan ko. Sandali. Bakit? Ang pakikipagtalik mo sa akin. Hindi ba yon ang kondisyon mo noon nang bilhin mo ako? Hindi ba iyon mismo ang dahilan kung bakit mo ako pinakasalan? Ganito mo pa rin ako kamuhian. Sa mga susunod na araw, hindi muna natin kailangan. Pagod na ako. Sige, may asikasuhin lang ako. Siguro ito na nga ang pagkakaiba ng pagmamahal sa kawalan nito. Sige, naiintindihan ko. May kailangan din akong asikasuhin, mauna na ako. Ang tanging dahilan kung bakit ka ganyan kaaktibo. Wala naman ng iba kundi si Lin Yuyu. Leng Jan. Alam mo, hindi mo na kailangan. Anong ibig mong sabihin? Dahil hindi ko mabuksan ang pinto mo, hindi na maganda kung pipilitin ko pa. Wala na. Umalis ka na. Hindi mo na kailangang pilitin ang sarili mo. Dahil tuluyan na akong mawawala sa buhay mo at wala na akong lakas. Para ipagpatuloy ang pagmamahal sa'yo. Lola. Nandito na si Shiki. Sige, maupo ka. Kamusta? Nagkakaayos na ba kayo ni Zian? Lola, si Jan kasi. Ang anak noon naman ay si Yuyu. Paano naman siya magkakagusto sa akin? Kilala ko ang apo ko. Hindi sa wala siyang nararamdaman. Nagkataon lang na nagsimula kayo.
Sa maling paraan. Mayroon pa kasi siyang dinadalang sugat. Dito sa puso niya. Hayaan mo lang, kapag nalampasan niya yon. Naniniwala si Lola na kayong dalawa ay magkakasama rin sa huli. Lola, nasa card na to ang pera na inipon ko para sa negosyo ni Jean. Pondong reserba. Noon, natatakot akong masaktan ang pride niya kaya hindi ko maibigay. Mula ngayon, pwede bang ikaw na lang ang mag-abot nito sa kanya? Nag-away na naman ba kayo ni Zian? Hindi po. Lola, pupunta po kasi ako sa isang napakalayong lugar. Saan ka pupunta? Balak kong mag-travel muna sandali. Lola, kumusta na po ang pakiramdam ninyo? Medyo ok na. Lola, hindi ninyo alam. Si Kuya Jean ang damot talaga. Kanina sa daan. Sabi ko gusto ko bumili ng ice cream. Ayaw niya akong bilhan. Dapat po pagsabihan ninyo siya ng hasto. Ikaw talaga, alam mo nang manghaharang sa akin kay Lola. Ikaw itong may regla, bawal kumain ng malamig. Sino ba itong sumasakit ang tiyan? Na naglulupasay sa sakit sa kama at pinapangakong babantayan ko siya. Bawal na talaga kumain ng malamig. 4 kaming tao sa kwartong ito. Pero ang mata niya ay kailin ni Uyo lang. Sa kanila, ako lagi ang tagapanood lang. Pero nabitawan ko na ang lahat. Nabitawan ko na si Lingshan at nabitawan ko na rin lahat ng pagmamahal ko sa kanya. Tuluyan ko na siyang ibinalik kay ni Uyo. Zian, biglang nag-crave si Lola ng ubas. Shiki, samahan mo si Zian. Maghugas ng ubas. Sige po. Lushiki, huwag kang masyadong dumalaw kay Lola. Ibinenta ko ang sarili ko sa'yo pero hindi ang Lola ko. CJ, MS Lu. Kuya Jean, malapit na pong kumain. Sabay po tayong kumain. Sige, matakaw ka talaga. Tara. ang linaw pala ng pagkakaiba ng pagmamahal at hindi. Ang dami nito. Puro paborito kong pagkain. Zian, napakabait mo talaga sa akin. Pinilit ko siyang isaulo noon ang bawat gusto ko. Parang pinipilit mong magkaroon ng bulaklak sa disyerto. Hanggang makita ko ang tingin niya, doon ko lang naunawaan. Na siya pala ay isang karagatan, ngunit kailanman. Hindi sumadsad sa dalampasigan, ang isa isa pilitan, ang isa'y kusang loob. Napakalayo ng agwat, parang langit at lupa. Kumain muna kayo, may sasagutin lang akong tawag. Shiki, bakit hindi ka kumakain? Hindi ako kumakain ng maanghang. Saan galing ang singsing mo? Ito ba? Ito kasi. Regalo sa akin ni Zian. Gusto ko raw, kaya binigay niya. Ano sa tingin mo, Shiki? Bagay ba sa akin? Ibinigay ko ang buong puso ko, isinulat ko ang pinakatotoo kong sumpa. Sa singsing, pero pinamigay lang. Ang pinakaiingat-ingatan ko. Sa kanya pala ay walang halaga. Ano sa tingin mo, Shiki? Bagay ba sa akin? Bagay naman. Swak na swak sa iyo. Bakit hindi siya nagagalit? Shiki, masarap talaga ang seafood soup dito. Tikman mo. Ang sakit ng kamay ko. Sobrang sakit. Ayos ka lang ba? Lushiki, nababaliw ka na ba? Zian, kasalanan ko lahat, hindi ko sinasadya. Namapikon ko si Shiki, kaya binuhusan niya ako ng sabaw.
Pero ayos lang, paso lang ito. Wala akong problema. Huwag mo siyang sisihin. Wala akong ginawa. Lushiki, hindi ka na talaga makatuwiran. Tara na. Ihahatid muna kita sa ospital. Lushiki, sa susunod na may problema ka. Sa akin mo lang ibuntuan, pwede ba? Bakit kailangan mong saktan si Yu? Anong sinasabi mo? Nagpapanggap ka pa. Sinabi na sa akin ni Yu ang lahat. Hindi lang trabaho niya ang sinira mo. Pinatumba mo pa buong karera niya. At ngayon, may pinapapunta ka pang magtatapon ng pintura sa bahay niya. Lushiki, nababaliw ka na ba? Wala akong kinalaman sa mga yan. Hindi ko siya tina-target. Bakit ayaw mo akong paniwalaan? Hindi ikaw. Eh sino pa ba? Ikaw na kayang bilhin pati asawa mo. Kaya mo ngang gawin yan, ano pa bang? Hindi mo kayang gawin? Ako, Lushiki, ibinigay ko na sa iyo ang lahat. Bakit pati mga taong malapit sa akin? Kailangan mo pang saktan? Binabalaan kita, huwag na huwag mo nang ulitin. sa puso niya, ako talaga ang hindi pagkakatiwalaan. Linyo Uyu, mag-usap naman tayo. Sabihin mo, anong kailangan mo? Pumunta ako para sabihin sa iyong si Ling Shan ay. Kung tungkol kay Jian yan. Wala ka nang dapat pang sabihin. Hindi ko siya iwan. Syempre, hindi rin niya ako iwan. Gusto ko kayong pagtagpuin ni Ling Shan. Anong pinagsasasabi mo? Seryoso ako. Sino ba ang hindi nakakaalam na mahal mo si Ling Jian? Mahal na mahal mo nga. Hindi ka lang kusang loob na. Nagbayad ng 5 taong gastusin sa ospital ng lola niya. Kahit kailan hindi ka niya pinansin. Sinusundan mo pa rin siya ng kusa. Ngayon sasabihin mong kami ang pagtatagpuin mo. May ganyan ka ba talaga kabait? Sabi ko na, hindi ako nagbibiro. Hindi mo na rin kailangang magplano o magtangkang siraan ako. Malapit na akong umalis kay Ling Shan. Hindi mo na kailangang ituring akong kalaban. Sigurado ka ba? Bumili ako ng tiket sa Universal Studios. Samahan mo akong manood. Busy ako sa project na yon, hindi ako makakaalis. Huwag mong kalimutan ang usapan natin noon. Hindi mo pwedeng tanggihan ang kahit anong hiling ko. Natanggap mo na ang tiket na ipinadala ko. Yung isa, ibinigay ko na kay Ling Shan. Sana, samantalahin mo ang pagkakataong ito. Para mas lumalim pa ang relasyon ninyo. Seryoso ka bang gusto mo akong tulungan? Hindi ikaw ang tinutulungan ko. Siya ang tinutulungan ko. Kasi ikaw lang naman ang mahal niya. Gusto ko lang mapabilis. Ang pagiging kayo. Kuya Jian. Yuyu, bakit ikaw? Bakit, Kuya Jian? Hindi ka ba masaya na makita ako? Hindi naman. Limang taon na akong nagmamakaawa. Gusto ko lang magkaroon ng kahit isang litrato kasama siya. Pero siya, Miss, magpa-picture naman tayo. Ayoko. Ano namang mapapala ko dyan? kung mahal mo talaga ang isang tao, lalabagin mo ang lahat ng prinsipyong pinanghahawakan mo. Maganda. Bagay kayo. Hindi ka ba talaga nagsiselos? Gusto mo ba talaga ipag-match? Kami ni Kuya Jian. Lushiki, ano bang ibig mong sabihin? Oh, masaya ka ba? Ikaw, bakit hindi ka pumunta? May biglaan akong inasikaso. Kaya binigay ko na lang kay Uyu yung tiket. Masaya ka ba? Masaya. Sumakay kami sa couple's Ferris wheel, tapos pumunta pa kami. Sa haunted house na gusto mong puntahan. Masaya ka na ba ngayon? Sige na, Ling Shan.
Sundan mo na ang unang pag-ibig mo. Bakit bigla kang nagyaya sa couples restaurant? Ang tagal na rin natin hindi nakakapunta rito. Zian, ang coincidence naman. Andito ka rin pala. Congratulations sa inyong dalawa. Sir, ma'am, anniversary ngayon ng restaurant. Kayo ang ika-52 na couple na pumasok. Bibigyan namin kayo ng couple rings. At tukunan din kayo ng couple photo bilang souvenir. Bigla akong masama ang pakiramdam. Mauuna na ako. Nga pala, Jan. Ang swerte naman natin nanalo. Sayang naman kung hindi tayo magpa-picture. Idi, ako na lang ang kasama mo, Zian. Kayo na lang ang mag-picture. Lushiki, ikaw. Zian, tara na't magka-picture tayo. Sabi ng ayokong pumunta sa reunion, hindi ba? Wala kang karapatan. Natumanggi. Zian, hindi pa ako lasing. Isa pa tayo, please. Dahan-dahan lang. Alanganin na ang oras, delikado para kay Uyo na umuwi mag-isa. Ihatid mo na siya, mag-taxi na lang ako. Shiki, Kuya Zian. Ang coincidental naman, Kuya Zian, dito rin pala kita makikita. siya pala. Tara na. Kuya Zian, Ano to? Inimbita ko si Uyo na kumain dito sa bahay. Kuya Zian, ang coincidental. Nandito ka rin pala. May bigla ang kailangan ako sa company. Since nandito naman si Uyo, ikaw na lang ang manood kasama niya. Lushiki, ano ba talagang pinaggagawa mo? Yung period mo, kakatapos lang, di ba? Linyuyu, bakit ikaw yan? Sabihin mo nga sa akin, anong nangyayari? Nag-blackout sa bahay nila Uyo. Kaya pinatuloy ko muna siya rito. Bakit sa master's bedroom siya natutulog? Hindi ko pa naaayos ang guest room. Kaya pinatuloy ko muna siya riyan pansamantala. Yuyu, ihahatid na kita pauwi. Lushiki, ano bang gusto mo sa akin? Gusto ko lang na hindi mo ma-miss. Ano ba talaga ng gusto mo? Sabihin mo ng diretsyo. Pasensya na. Akala ko kasi magugustuhan mo. Palagi ka na lang nagmamarunong. Palibhasa ay puro ka sarili. Tama ka. Sa ngayon, akin ka pa rin. Hanggat nandito ako, pipigilan ka ng prinsipyo mo. Kahit gaano mo pa kamahal si Uyo. Hindi ka tatawid sa linya para may mangyari sa inyo. Pero buti na lang, 2 araw na lang. Hindi na ako magiging hadlang sa inyo. Tapos na ang lahat. Ma'am, ito po ba lahat ng regalo ninyo kay Ginoong Leng noon? Lahat po ba ito itatapon? Wala nang saysay ang mga ito. Sige. Ni 99 na love letters, lahat tinanggihan mo.
Nang makita kong nahihirapan ka sa pambayad sa ospital, doon ko naisip ang desperadong paraan na ito. Para matanggap mo ang tulong ko at makuha ko rin ang gusto ko. Siguro nga nagkamali ako. Hindi nabibili ng pera ang tunay na pag-ibig. Anong ginagawa mo? Nagsusunog ng gamit. Lahat ng walang silbi, sinusunog. Naman. Ang mga gusto mo, agad mong nakukuha. Kaya natural lang na baliwala na ang mga ito sa'yo. Minsan, para makuha ang isang bagay, kailangan mong bumitaw. Lengjan, mula ngayon, kalimutan na natin itong masakit na alaala. Kailangan nating magsimula ng bagong buhay. Sex, Boss Lu, nakapirma na ang kontrata. Ayon sa kahilingan ng ama ninyo, ihahanda namin kayo ng peking kamatayan. Kamukha ko ba ang bangkay? Huwag kayong mag-alala. Gawa ko ang bangkay ayon mismo sa inyong katawan. Eksaktong kopya po ito. Walang makakahalata ng daya. CJ, Boss LU, kung may pag-alinlangan pa kayo, kontakin nyo lang ako anumang oras. sige, nakuha ko na. Kung wala na po kayong kailangan, mauna na po ako. Ikaw, ano nang hawak mo dyan? Wala naman. Bukas ang ika-5 anibersaryo ng kasal natin. Samahan mo naman ako mag-ikot. Kasi baka hindi ko na. Ituring mo na lang na huling pagsama mo sa akin. CJ. Shiki. Ang tagal na rin pala nating hindi sabay na nagdiwang ng anibersaryo. Salamat sa araw na to. Huwag kang mag-isip ng kung ano. Pumunta lang ako dahil noong una. Yung kasunduan ng bilhin mo ako. Hindi ko kayang tumanggi. Zian, kung yumaman ka, ano ang gusto mong gawin? Gawin ang mga bagay na gusto ko. Pag yumaman ka na, ang una mong gagawin ay malamang. Layuan ako. Pero ngayon, hindi na kita kailangan pang paghirapan. Kuya Jian, na-aksidente ako. Pwede ka bang pumunta sa ospital? Sige, puntahan mo siya. Shiki, pwede naman tayong mag-anniversary kahit kailan. Kailangan ako ni Uyu ngayon, babawi na lang ako sa susunod. Boss Lu, handa na ang lahat sa panig ko. Sigurado ka na ba talaga sa desisyon mo? May napulot akong isang sinag ng liwanag noon. Ngayong lumubog na ang araw, kailangan ko na itong ibalik sa kalangitan. Manager Liu. Desidido na ako. Naiintindihan ko. Alam mo ba, bawat taong gustong umalis, ay matagal nang nakatayo sa gitna ng bagyo at unos. Nga pala, Manager Liu, paano nga ba ako mamamatay? Ito ang plano natin. Mahuhulog ka sa tubig na hindi sinasadya. Kakalipas ng 1 oras, kakalat na ang balita. Lulutang ka ng 3 aw. Bago ito matagpuan ng mga pulis at tuluyang ideklarang patay. Lengjan, ihahatid kita sa pag-ibig mo. Pag-ibig, digmaan mo lang. Pagod na ako ngayon. Lengjan, mawawala na ako ng tuluyan sa mundo mo at hindi na ako magpapakita kailanman. Yuyu, sabi lang ng doktor sa akin kanina, ang katawan mo. Wala nang malalang problema. 3 araw na akong nagbabantay sa'yo rito. Kung wala ka ng kailangan, mauuna na ako. Erozian naman. Ang sakit-sakit pa rin talaga.
Alam mo naman, takot na takot ako sa sakit. Yuyu, anong ginagawa mo? Zian, alam mo naman na ikaw lang ang pinakamamahal ko. Yuyu, ikaw. Zian, iyong bagong proyekto mo ngayon. Sobrang patok sa merkado. Hindi mo na kailangan umasa kay Lushiki. Sa wakas, pwede na tayong magsama ng walang tinatago. Lin Yuyu, bitawan mo ako. Lin Yuyu, nababaliw ka na ba? Bakit naman ako nababaliw? Pinaghirapan mo ito ng matagal para lang tuluyang makawala kay Lushiki. At makasama ako ng harapan, hindi ba? Zian, makipagrelasyon ka na sa akin. Yung babaeng yon na si Lushiki, hindi siya bagay sa'yo. Nasa'yo na ang lahat ngayon, bakit mo pa siya sinasamahan? Shiki, pwede namang ipagpaliban ng anibersaryo. Kailangan ako ni Yuyu ngayon, babawi na lang ako sa'yo. Utang ko to kay Shiki. Lushiki, nagtagumpay na ako sa negosyo ko. Ako si Leng Jian. Hindi na ako yung dating mahirap na estudyante na kailangang ibenta ang sarili para lang sa pampaospital ni Lola. Ito na ang bayad ko sa'yo. Simula ngayon, ang pagkakautang natin ay tuluyan ng tapos. Lushiki. Lumabas ka riyan, Lushiki. Ginoong Leng, ano po ang may paglilingkod ko? Nasaan siya? Ang tinutukoy niyo po ba si Ma'am? Hindi pa po siya umuwi. Alam kong ito talaga ang pinakamahalaga sa kanya. Kailan pa kaya? Siya matututong mag-isip ng gusto. Anibersaryo lang naman ng kasal, aabot pa ba sa ganito? Lushiki. Alam mo na ang oras, hindi ka pa umuwi. Bibigyan kita ng 5 minuto. Umuwi ka na agad at huwag kang mag-inarte. Anibersaryo lang naman ng kasal. Na-ospital na nga si Yuyu. Pababayaan ko na lang ba siya? Ano man ang mangyari, babawi ako sa'yo. Sinasabi ko, tutuparin ko. Loob ng bahay. Parang may kulang, hindi ba? Nakalimutan mo na? Noong nakaraang araw, lahat ng gamit mo. Sinunog lahat ni Madam. Lahat. Wala siyang itinira kahit isa. Impossible to. Lushiki. Lushiki, lumabas ka riyan. Shiki. Mga damit. Inalis lahat. Pati mga makeup wala na rin. Lushiki. Ano na naman ba ng pinaggagawa mo? Mukhang galit na talaga si Madam ngayon. Mula nung umalis kayong magkasama, hindi na siya nakabalik. Ilang araw na siyang hindi umuwi. Hindi ba't lagi naman siyang nauuna sa bahay para hintayin ako? Mula nung ikasal kayo ni Madam, ngayon lang siya nagkaganito. Ang tagal niyang wala, at sinunog pa niya ang lahat. Lahat ng bagay na may kinalaman sa'yo. Si Madam ngayon, posible kayang hindi na siya babalik? Imposible yan. Pasensya na. Akala ko magugustuhan mo. Nagsusunog ako ng gamit, yung mga wala ng silbi, sinusunog ko na. Naman. Nakuha mo na lahat ng gusto mo. Kaya wala nang saysay ang mga ito. Minsan, may gusto kang makuha. Pero minsan, kailangan mong bitawan. Wala yon. Bukas na pala ang 5th anibersaryo ng kasal natin. Samahan mo naman ako sa labas. Kasi baka. Isipin mo na lang na huling pagsasama natin to. Lushiki. Ito na ba ang paghihiganti mo sa akin? Ano na namang pahirap ang naisip mo ngayon? Paumanhin, pansamantalang hindi maabot ang numerong tinatawagan mo. Ikaw ang tumawag. Wala sa serbisyo ang numerong iyon. Naku, na-deactivate na ang numero ni Ma'am. Eh di mag-isip ka ng ibang paraan. Hanapin mo siya. Opo.
Loshiki, ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Sa tingin mo kaya mo akong kontrolin ng ganito? Mangangarap ka lang. Sobrang minamaliit mo naman ako. Gamitin lahat ng koneksyon ng kumpanya. Wala akong pakialam kung paano. Hanapin niyo si Loshiki. Papuntahin niyo siya rito sa bahay. Sandali. Kapag nakita niyo siya, sabihin niyo sa kanya na sa pagkakataong ito, ako na ang may kasalanan. Sabihin mo, Boss Leng, hinalugog na namin ang lahat ng lugar. Pero wala kaming bakas na nakita kay Maam at wala rin anumang record na lumabas siya ng bansa. Pa siyang binula ng lupa. Zian, Zian, Shiki, saan ka ba nagpunta? Shiki, ngayon ba talaga tuluyan ka nang umalis? mahal, nakabalik ka na. Magpalit ka na ng sapatos. Jan, gising na. Sana gumaling ka na agad. Handa na ang almusal, kain na tayo. Shiki. Ngayon ko lang naintindihan, hindi ka pala nagtatampo. Iniwan mo na talaga ako. Hinding-hindi ako papayag na magtagumpay ka. Na mabura ka ng tuluyan sa mundo ko. Mangarap ka na lang. Hindi. Huwag kang magalit. Huwag mo siyang awayin. Tama. Mag-usap tayo ng maayos. Kasalanan ko ito. Sasabihin ko yan. Basta bumalik ka lang, okay na. Shiki, nakabalik ka na. Kuya Jian. Bakit ikaw? Kuya Jian, syempre naisip ko na kailangan mo ako ngayon. Balita ko kay Loshiki. Ilang araw na raw siyang hindi umuwi. Hindi siya marunong mag-alaga sa tahanan. Hindi ganoon si Shiki. Jan. Happy anniversary. Maligayang anibersaryo ng kasal. Zian, ito ang regalo ko sa'yo para sa anibersaryo natin. Gusto mo ba? Mahal, anong regalo mo sa akin para sa anibersaryo natin? Ano? Ayaw mo ba sa regalo ko? Ah, wala yon. Kahit ano pang ibigay mo, magugustuhan ko. Ito pa nga ang unang beses na binigyan mo ako ng regalo. Kamusta? Maganda ba?
Hindi ba ito ang susi ni Shiki? Bakit nasa'yo? Ito ba? Galing sa kanya. Sabi niya simula ngayon, bahay ko na raw ito. Pwede akong pumunta kahit kailan ko gusto. At saka, hindi ba't ipinahiya kanya noon dami ang pera? Ngayong umaangat na ang karera mo, tiyak na takot siyang gumanti ka. Kaya ginagawa niya ang lahat para suyuin tayo. Sinabi niya talaga yon sa'yo. Ano ba yan, Zian? Hindi ba hindi mo naman siya gusto? Ngayong umalis na siya, mas mabuti na yon, di ba? Para hindi na kayo mag-away pa dahil sa akin. Magkasiraan pa kayo. Hindi niya gagawin yon. Hindi niya kayang mawala ako. Hindi ako papayag. Zian. Lola, Zian, bakit ka na parito ng ganitong oras? ako. May nangyari ba? Lola, napunta ba rito si Shiki kamakailan? Shiki, sa ganitong oras, hindi ba't dapat kasama mo siya? Lola, nawawala si Shiki. Hindi ko na siya mahanap. Baka nagtatampo siya sa akin. Kasi hindi ko siya nasamahan noong anniversary namin. Kaya galit siya sa akin. Anniversary. Zian, ano ba talaga ang ginawa mo? Ako. Hindi ko alam na magiging mahalaga pala yun sa kanya. Akala ko. Lola, hindi ko rin alam kung ano ang nangyari. Lola, kailangan mo akong tulungang hanapin siya. Ipaliwanag ko sa kanya. Ang problema, sinunog niya lahat ng alaala natin. Nagtataray lang siya sa akin, nag-inarte. Naitanong mo na ba sa mga kaibigan niya? Kung alam ba nila kung nasaan si Shiki? Ni isa sa mga kaibigan niya, wala akong kilala. Lola, naalala ko, nakilala mo na dati ang mga kaibigan niya, di ba? Pwede mo bang tanungin para sa akin? Huwag kang mag-alala. Ako na ang magtatanong. Si J. Hello. Xiaoling, kasama mo ba si Shiki? Wala. Hindi mo ba alam? Nalunod siya at namatay. Ano? Saan siya nagtatago? Lola, magsalita ka. Sabihin sa akin kung saan siya nagtatago. Hindi mo magalit sa kanya. Magsalita ka na, Lola. Si Shiki, hindi niya sinasadyang magtago sa'yo. Siya ay... Siya ay ano? Lola, ikaw. Kamakailan, nawala ang nag-isang anak ng pamilyang Lu sa Jiangcheng. Isang bangkay ang natagpuang lumulutang sa dagat. Kinumpirma ng mga pulis na ang bangkay ay ang miss ng pamilya Lu. Hindi pa tiyak ang sanhi ng kamatayan. Loshiki. Nalunod. Zian, hindi ba magkasama kayo noong araw na yon? Ano ba talaga ang nangyari? Paano siya naging? Hindi. Impossible. Loshiki. Imposibleng patay na siya. Peke rin ang balitang ito. Paano mamamatay si Shiki? Paano siya malulunod? Hindi, mahal na mahal niya ako, imposibleng. Iniwan niya akong mag-isa. Ikaw si Ginoong Leng Zian, tama? Kanina lang, ang asawa mong si Ginang Lushiki. Matapos kayong maghiwalay, nadula siya at nalunod. Kailangan ninyong pumunta sa presinto para makilala ang bangkay. Mangyaring makipagtulungan sa investigasyon. Niloloko niyo lang ako. Sinasabi ko sa'yo, imposibleng magpakamatay si Lushiki. Ikaw kayong lahat, nakipagsabuatan kayo kay Lushiki. Para lokohin ako, di ba? Di ba, Lola? Sinasabi ko sa inyong lahat, hindi ako naniniwala. Zian, Imposible, ayaw kong maniwala na patay na siya ng ganito lang. Alam ko na, Lushiki. Ginagawa mo to para makuha ang atensyon ko, di ba? Lushiki, hindi mo ako kayang lokohin. Hindi ako magpapaloko sa'yo. Dahil mahal na mahal mo ako, kahit magtago ka pa ng 1 o 2 araw. 1 taon, 2 taon, hindi ako maniniwalang habang buhay. Hindi ka na magpapakita sa akin. Nagtatago lang siya sa akin.
Manong, sa police station. Hindi mo naman ako iiwan na mag-isa, di ba? Sabi sa akin ni Lushiki. Nagbibiro ka lang sa akin, tama ba? Siguradong niloloko mo lang ako, di ba? Siguradong ganoon nga. Nandito na po tayo sa destinasyon. Hindi pa ba kayo bababa? Officer, pasensya na, hinahanap ko yung asawa ko. Lushiki ang pangalan niya. Nawawala siya, nawawala. Huwag po muna kayong mag-alala. May picture po ba kayo sa kanya? Picture. Meron. Bakit wala ni isang picture? Tagal na naming magkasama, bakit wala man lang kaming picture? Ang tagal na naming magkasama talaga naman. Bakit wala kahit isang litrato? Ako yon. Nahanap na po namin ang hinahanap ninyo. Sumunod po kayo sa akin. Kulay abo na ang balat ng bangkay. May mga paltos sa mukha at kamay na iba-iba ang laki. May malaking pulang marka sa dibdib. Malamang dahil sa iritasyon mula sa tubig dagat. Paunang pagsusuri. Nalunod ng hindi sinasadya. Hindi siya ito. Anong sinabi mo? Hindi siya ito. Imposibleng patay na siya. Imposibleng ganito na lang. Impossible. Hindi ito aksidente. Ibig bang sabihin? Gusto niya talagang gawin yon? Kaya naman. Ayaw niya akong palapitan. Kaya naman itinulak niya ako kay Linyuyo. Kaya naman sinunog niya ang lahat ng may kinalaman sa akin. Lushiki. Bakit ba? Bakit mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa itulak ako sa iba? Kuya Jian, sa wakas patay na si Lushiki. Nakuha na niya ang karma niya. Wala nang makakapigil sa atin. Pwede na tayong magsama. Kuya Jian. Shiki, andito ka. Sino po sila? Shiki, hulaan mo. Tita Su, naalala ko na. Si Shensiran ka. Shiki. Hindi ko akalain na lumaki ka ng ganito. Noong huli kitang makita, ganyan ka palang kaliit. Kamusta naman, Kuya Siran? Malaki na ako ngayon. Hindi na ako yung batang babae na sunod ng sunod sa iyo. Nga, ang bilis ng panahon. Lumaki ka na talaga. Shiki, di ka na aalis ngayong nandito ka na, di ba? Ngayon kasi, ang negosyo ng pamilya Lu ay inilipat na sa ibang bansa. Kailangan ka rito. Matanda na si Papa, di na kaya ang mabigat na trabaho. Limitado lang ang kaya kong itulong. Kung makakabalik ka, sobrang laking bagay noon. Tita Su, ito ang dahilan ng pagbabalik ko. Nga pala, okay na ba lahat ng mga naiwan mo sa ibang bansa? Yung tungkol sa pek mong kamatayan, naniniwala ba talaga ang asawa mo? Natutunan ko, huwag gumastos para di mag-isa. Ang isang taong hindi naman ako mahal. Mas mabuti pang pakawalan na lang. Sa pag-ibig, hindi mo iyan mapipilit. Maniwala man siya o hindi. Hindi na iyon mahalaga. Alam ko naman, binigyan mo lang siya ng dahilan. Kapag wala ka na, malaya na siyang magmahal ng iba ng walang konsensya. Hindi na niya kailangang makonsensya pa, Shiki. Napakabait mo naman kasi sa kanya. Nakakaingit ka nga sa sobrang bait mo eh. Si Shiki kasi, mula pagkabata, likas na talagang mabait ang puso. Nasaan si Dad? Nauna nang umuwi ng bansa si Tito. Kailangan kasing ayusin na maayos ang lahat tungkol sa peke mong kamatayan. Pa, walang magduda. Nauna si Tito para asikasuhin ang libing mo.
May mga tao talagang di pinalad. Akala nila ba to? Yun pala perlas na pala ang binibitawan nila. Shiki, umalis na muna tayo. Teka. Anong nangyari kay Lengzian? Sige, naintindihan ko. Nga pala, huwag mo munang sasabihin to kay Shiki. Yumuko, Anong ginagawa niyo rito? Sino nang may sabing yumukod kayo? Bawal yan. Dad. Ano nang ibig niyong sabihin? Hindi patay si Shiki. Bakit niyo ginagawa to? Hindi ba't para na rin niyong isinusumpa siya nito? hindi ka welcome dito. Ayan, ikaw siguro ang asawa ni Miss Lu. Ngayon ka palang nalulungkot? Saan ka ba kanina? Tama nga naman. Sabi nila, hindi raw aksidente si Miss Lu. Kundi pinili niyang mamatay dahil sa'yo at sa unang pag-ibig mo. Kaya siya tumalon sa dagat. Hindi ba't nakuha mo na ang lahat ng gusto mo? Bakit ka pa nagkukunwaring nagdadalamhati dito? Ha? Kadiri. Ikaw, Mga tauhan, ihatid ninyo si Ginoong Leng palabas. Opo, bitawan mo ako. 5 taon. 5 taon siyang nasa tabi mo. Kahit bato pa yan. Matutunaw na dapa. Pero ikaw, ni hindi niya nagawang painitin ang puso mo. Ikaw ang dahilan kaya siya nawalan ng ganang mabuhay. Ako, Ikaw ang pinakahuling taong may karapatang pumunta rito. Naiintindihan mo ba? Ang divorce papers ninyo ni Shiki, inihanda ko na. Ngayong wala na siya. Ngayon, wala nang pipigil sa'yo para habulin ang unang pag-ibig mo. Kaya huwag mo nang guluhin ang kapayapaan niya rito. hindi ako papayag. Hindi dapat ganito ang mangyayari. Wow! Sa wakas, nakita rin kita. Nahanap ko na ang librong hinahanap mo. Libro itong bigay sa akin ni Will. Wala kang karapatang hawakan yan. Jan, may sakit ako. Hindi kasama sa usapan natin ang mag-alaga ng may sakit. Kaya pala, ang dami ko nang ginawang kasalanan sa'yo. Kasalanan ko. Ako mismo ang nagtaboy sa'yo palayo. Pero bakit? Bakit ni minsan ay wala kang ibinigay na pagkakataon sa akin? Bakit? Bakit noong ako ang pinakamahirap? Ako'y iniwan mo. Ginoong Leng, ayos lang ba kayo? Huwag kang matakot, Tara, iuwi kita.
Bitawan mo, bumitaw ka. Walang makapaghihiwalay sa amin ni Shiki. Maliban kung mamatay ako. Amo, kung sakaling, malaman niyang ang laman ng urnang ito ay ang mga bagay na iyon, wala na itong kinalaman sa kanya ngayon. Nga pala, ang nangyari ngayon, huwag na huwag mong sasabihin kay Shiki. Ayokong dahil sa lalaking iyon. Magulo pa ang damdamin niya. Naiintindihan ko, Butler Wang. Lumaki si Shiki sa harap ng mga mata mo. Noong peke ang kamatayan niya, itinago ko sa iyo. Kasi naisip ko, mas kakaunti ang nakakaalam, mas mabuti. Naiintindihan ko po, amo, kapag natapos na ang lahat dito, pumunta kayo sa ibang bansa para samahan siya. Apag wala kayo sa tabi niya. Hindi sanay si Shiki. Amo, nag-aalala ako na baka kung ano ang gawin ni Ginoong Leng dahil sa pagkabigla. Siya. Huwag kang mag-alala. Pagkalipas ng panahong ito, nandiyan ang babaeng iyon. Si Lin Yuyu na kasama niya. Mabilis niyang makakalimutan ng tuluyan si Shiki. Tama ang sinabi mo, amo. Butler Wang. Sa tingin mo ba? Nagkamali talaga ako. Wala nang saysay. 5 taon na binigay sa'yo. Nga. Limang taon, wala ni katiting na pag-asa. Ni minsan, hindi niya naramdaman ang kahit anong pagmamahal mula sa akin. At ngayon, Wala na ang dalaga. Wala na rin akong dahilan. Manatili pa rito. Ingat ka, Butler Wang. pati ba naman ikaw, iwan mo na rin ako. Ito, Butler Wang. hindi ka pwedeng umalis. Kapag umalis ka, wala nang matitirang. Kahit anong bakas ng buhay ni Shiki sa bahay na to. El Aleng, nandyan pa naman si Lin Yuyu. Shiki. Hindi ganoon yon. Shiki, ikaw lang talaga ang nasa puso ko. Masama sa tiyan ang pag-inom ng alak. Hindi ka lang maging gagas. Makakatuloy sa paglubo. Ito, oh. Shiki. Ang sakit ng tiyan ko. Zian, Zian. Shiki, Kuya Zian. bitawan mo, akin to, walang makakaagaw kay Shiki. Sa akin kahit kailan. Kuya Zian, ibaba mo na yung kahon. Kapag pinagpatuloy mo yan, baka mapahamak ka. Dalhin na kita sa ospital. Alam mo rin. Sabihin mo sa akin. Bakit umabot sa ganito ang lahat? Hindi ko alam. Noong panahong yun, si Lushiki mismo ang lumapit sa akin. Sabi niya gusto niyang makipag-partner sa akin. Makipag-partner. Anong klaseng partnership? Kasi, Magsalita ka. bigla na lang siyang lumapit sa akin tapos may mga sinabi siyang kung ano-ano na hindi ko maintindihan. Kaya. Tungkol sa pagtalon niya sa ilog. Alam mo rin? Wala akong alam diyan. Siya. Ang sabi niya sa akin, Ano na sinabi niya? patay na si Shiki, walang ebidensya. Paniniwalaan pa rin ni Kuya Zian. Ano ba talaga ang gusto niyang sabihin sa'yo? Ang sabi niya, gusto niyang makipag-deal sa akin para ilipat ko lahat ng pera sa kumpanya mo. Kapag pumayag ako, ibibigay ka raw niya sa akin.
Hindi. Imposible yan. Totoo yan, Kuya Jan. Paulit-ulit niya akong kinukulit noon. Para lang pagtagpuin tayong dalawa tapos. Tatakasan niya ang pera mo. Pumayag ka ba sa kanya? Hindi ako pumayag. Pero paano ko malalaman? Nananakawin niya pala ang laman ng account mo, tapos bigla na lang tatakas. At nalunod sa ilog. Karma na rin siguro yon sa kanya. Tinakasan ang pera. Kuya Jan. Hindi ko rin inakalang ganoon pala siyang klaseng tao. Impossible to. Si Shiki, hindi naman siya kapos sa pera. Kuya Jan, ibang-iba na ang sitwasyon ngayon. Bagsak na nga ang Lu Corporation, di ba? At alam mo ba, naibenta na niya lahat ng ari-arian niya dito sa bansa. Kaya kanya sinagot kasi gusto lang niya pera mo. Hindi ako naniniwala. Kung ayaw mong maniwala, tawagan mo ang assistant mo para malaman mo. Hello. Totoo nga na itinigil ng Lu Corporation ang lahat ng negosyo dito. At nalaman ko rin na noong araw na matagumpay na nalist ang project ninyo. May lihim na naglipat ng 30 metro sa pangalan ninyo. Imposible yan. Hindi ganoon si Shiki. Hindi gagawa ng ganito si Shiki. Lalo na para lang sa pera. Zian, tingnan mo, kaya ka nga niyang bilhin gamit ang pera. Ano pa ba ang hindi niya kayang gawin? Zian. Bakit hindi mo pa rin maintindihan? Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Ang gusto kong sabihin, nanatili siya sa tabi mo para hintayin na maglist ang kumpanya mo. Tinakasan ang 30 metro. Lahat ng liquid assets ng kumpanya mo, dapat mong malaman. Likas na sa kanya ang pagtataksil. Tumigil ka na. Zian. At isa pa, siya rin ang nagtulak sa akin para umalis ng bansa. At pinili ka rin niyang makasama siya. Ngayong patay na siya. Wala nang manjinjalam sa buhay mo. Hindi ba dapat masaya ka na? Manahimik ka. Zian. Lumayas ka. Shiki. Naniniwala akong hindi mo kayang gawin yon. Alam kong hindi ka patay. Hindi mo ako iiwan ng mag-isa rito. Hahanapin kita. Shiki, sa loob ng 5 taon, nagawa mo kasama ang Lu Corporation sa top 100 sa buong mundo. Ngayon, hindi na kaya ng lahat na mawala ka. Bakit? Bigla ka na lang babalik ng bansa? Huminahon ka. Bagamat umatras na ang Lu Corporation sa domestic market, marami pa ring naiwang problema na kailangan kong ayusin. Sa sandaling malutas ko na ang mga yon, babalik ako. Shiki, totoo ba yan? Wala ka bang tiwala sa akin? Natatakot siyang hindi ka na bumalik. Wala na akong dapat pang balikan doon. Sa 5 taon na iyon, wala akong naramdamang kahit katiting na pagmamahal mula sa kanya. At mamatay na rin ako minsan. Ano pang dahilan ko para manatili? Pero ako, Kung wala kang tiwala, sumama ka sa akin. Sage. Pero may isa pa akong hihilingin. Hindi ko alam kung papayag ka. Sabihin mo, 2 taon na namatay ang ate ko, naiwan ang bata. Kaya inampon ko ang batang ito bilang sarili kong anak. Pero, hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Takot siyang makipag-usap sa iba. Kaya, Shiki. Pwede bang ikaw ang maging ina ng batang to? Pero huwag kang mag-alala, hindi kita gagamitin ang bata para makialam sa buhay mo. Ang gusto ko lang ay makasama kita at mapalapit ang batang ito sa iyo. Kung ayaw mo, kalimutan na lang natin na sinabi ko yon. Tao-tao. Anak, Tao-tao, okay lang yan. Si Auntie Shiki ay napaka-special na kaibigan ni Daddy. Mula ngayon, mag-alaga na siya kay Tao-tao kasama si Daddy. Okay lang, sir? 5 taon na. Pero walang anak kami ni Lingjan. Siguro ang batang ito ay regalo ng tadhana sa akin. Hello, magpapakilala ako. Ako si Lushiki. Simula ngayon, magsasama na tayo sa iisang bubong. Sa mahabang panahon. Ito, Shiki, mukhang gustong-gusto ka ni Tao-tao. huwag kang umalis, Mommy. Happy birthday, Mommy. Happy birthday, Shiki.
Ito pala ang tunay na pamilya. Si Ran. Bantayan mo si Shiki. Huwag mong hayaang. Makipag-usap pa siya sa lalaking yon na si Leng. Huwag kang mag-alala, Tito. Hindi gagawin yon ni Shiki. Dad, ilang beses ko nang sinabi. Umuwi ako ngayon. Para asikasuhin ang adoption papers ni Tao Tao. At isa sa ayos ko na rin ang mga problema ng Blue Corporation. Wala ko na lang dyan. Sana nga ganyan. Lolo, Lola, alis na po kami. Paalam. Sige. Tita Sue, kayong bahala kay Dad habang wala kami. Huwag kang mag-alala. Ara na. CJ, Sa tingin mo, babalik pa kaya si Shiki? Namatay na siya minsan. Saan pa ba siya uwi? Alam niya iyon. Sana nga. Naku, nanito pa ang mga bata. Tara. Tingnan mo, ang kilalang pamilya Shen. Magkakaroon ng charity dinner dito sa Jiangcheng. Balita ko, nandoon din daw ang panganay na anak ng mga Shen na napakapribado. Kung makakapit ako sa kanya, ahon tayo sa hirap. Ay, Bakit parang wala ka sa sarili mo? Iniisip mo pa rin si Lushiki, hindi ba? hindi. Patay na siya. Kasalanan niya ang lahat. Sinira niya tayo, at gusto pa niyang palayasin ako sa tabi mo. Bakit mo pa siya iniisip? Ako ang may kasalanan. Ito ang karma ko. Kuya Jian, Sabihin mo. Kailan pa kaya ako mamamatay? Kung mamatay ako, makikita ko na kaya si Shiki. ikaw. Shiki. Para. Shiki. Lushiki. Nakita kita kanina. Anong meron? Hindi ba yon ang sinangling? Nga, anong nangyari sa kanya? Ewan ko. Huwag na nating pansinin. Tara na. Zian, anong nangyayari sa'yo? Dito lang nakita ko siya kanina. Shiki, bakit mo ako iniiwasan? Bakit ayaw mo akong harapin? Zian, patay na siya. Nakita mo naman ang death report. Lumalabas sa autopsy na siya ngayon. Hanggang kailan ka magmamatigas? Nakita ko siya kanina, malinaw na malinaw. Dito mismo. Hindi siya patay. Galit lang siya sa akin, kaya ayaw niya akong makita. Zian, hanggang kailan ka ba magpupumili? Hoy! Buhay si Lushiki. Gawin ang lahat kahit ano pang halaga. Kailangan niyo siyang mahanap. Pasok. Kumusta? May balita na ba tungkol kay Shiki? Boss Leng, magkakaroon ng banquet ang pamilyang Shen. Makalipas ang 3 araw, iniimbitahan kayong dumalo. Pamilyang Shen? Bakit naman ako imbitahan ng mga Shen? Napakalaking pamilya nila. Totoo po ito. Mula mismo itong kayong Master Shen. Espesyal na ipinadala ang imbitasyon. Sa banquet daw po. Ipakikilala nila sa publiko ang isang business partner na nagngangalang Lu. Ngalan na Lu. Ma, Salomo. President Shen, naipadala na po ang imitasyon ayon sa inyong bilin. Sa tantiya ko, natanggap na yon ni Leng Zian ngayon. Hindi ba kayo nag-aalala na magalit sa inyo si Miss Lu sa ginawa ninyong ito? Hindi niya pwedeng takasan si Leng Zian habang buhay. May mga bagay na kailangan niyang hapin balang araw. Anuman ang maging desisyon niya, hindi ako magagalit sa kanya. Balita ko isa sa mga partner ay may apelyidong Lu rin. Si Shiki kaya yon? Patay na si Lushiki. Buhay si Shiki. Nakita ko siya mismo. Sage, buhay pa siya. Buhay pa siya. Pero kahit buhay pa siya, inakasan niya ang pera mo para lang layuan ka. Ay, Boss Leng, iniisip mo pa rin si Miss Lu? Tagal nang patay ng taong iyon. May saysay pa ba? Anong pakialam mo? Wala naman talaga akong pakialam. Pero ikaw ang dahilan kung bakit namatay si Miss Lu. Nga, gago ka, akala mo kung sino kang lalaki. Manlolokong lalaki na puro pa importante. Ikaw. Anong ikaw? Mas mabuti pa ang mga bayaran. Sila aminado, hindi tulad mo, puro pangga. Ikaw mismo ang may kasalanan, pero isinisisi mo pa. Kay Miss Lu lahat. Hoy,
Dumating na si MR Shen at ang misteryosang si Miss Lu. Lushiki, buhay ka pala. Hindi ito guni-guni. Totoo ang lahat ng ito. Nandito talaga si Shiki sa harap ko. Shiki, Zian, ayos ka lang ba? Shiki. Ganyan mo ba ako kamuhian? Na nagawa mo pang magpanggap na patay para lang layuan ako? Ang kulit mo naman. Pati ba naman peking kamatayan, hindi pa rin kita malayuan? Bakit mo ginawa ito? Wala na ba talagang natitirang pagmamahal sa akin? Siyempre, nandidiri na ako sa'yo. Ayoko nang makita ka. Sana magkaroon ka ng kahihiyan. At saka, patay na si Lushiki sa dagat na iyon. Kamuhian mo na ako, kalimutan mo ako, at magpatuloy ka na walang dala. Balikan mo na ang una mong pag-ibig. Shiki. Alam kong nagkamali ako. Hindi dapat ako nagalit sa'yo at hindi ko dapat. Iniwan ka sa araw ng anibersaryo natin. Shiki, nakikiusap ako, bumalik ka na. Magbabago na ako. Lahat babaguhin ko. Sige na, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Wala nang halaga ang mga ito. Paano naging walang halaga? Ngayon pa nga lang ako. Nagpapakumbaba sa'yo. Ano pa bang gusto mo? Hindi pa ba sapat ang pagpapahirap mo sa akin sa mga taong ito? Noon, binili mo ako gamit ang pera mo. Ngayon naman, aalis ka na lang ng walang sabi-sabi. Sa 5 taon na ito. Lakas ng loob mong sabihin hindi mo ako inisip kahit minsan. Ikaw na babae ka. Zian, okay ka lang. Lushiki, ang galing-galing mo talaga. MR Leng, tapos na tayo. Magpakadisiplina ka naman. Mga kaibigan, may asikasuhin muna kaming pampamilyang usapin. Kung gusto ninyong umalis, hindi ko kayo pipigilan. Kaya naman pala napakadali para sa'yo na lumaya. May bago ka na pala, ang panganay na anak ng pamilya Shen. Lushiki. Tanga nga yata talaga ako. 5 taon kitang naging asawa. Pero hindi ko pa rin nakita ang totoong kulay mo. Ako ang naging bulag. 5 taon kitang kasama pero hindi ko makuhang bitawan ka. Ngayong pinalaya na kita. Doon lang ako natutong palayain ang sarili ko. Huwag mong saktan ang nanay ko. Nay. Sa 5 taon na ito, kayong dalawa. Tama. Anak ko siya. Tama nga ang sinabi ni Yuyu. Lushiki. Matagal mo na palang pinlano to, gusto mo na talaga akong takasan. Pera lang ang habol mo, 30 milyon, di ba? Ang galing mo talaga. Nakakatuwa ka. Anong 30 milyon? Hanapin mo kung anong nangyari matapos mawala ni Miss Lu. Sage po. Hindi na mahalaga. Hindi ko nasisisihin si Lushiki. Isang huling tanong na lang. Gusto mo pa bang bumalik? Namatay na ako minsan para sa'yo. Wala akong utang sa'yo. Manloloko ka. Pera mo ang ginamit mo para ipahiya ako ng paulit-ulit. Ginamit mo ang peking kamatayan para takasan ako. Ikaw pala ang mabait. Kuya Zian. Ang babaeng kagaya ni Lushiki, hindi siya karapat-dapat sa paghihirap mong yan. Bakit? Hinahayaan na sana kitang lumaya. Ngayon bumalik ka na naman? Lushiki, minahal mo ba talaga ako? Zian. Anong nangyayari? Zian, anong nangyari? Sabihin mo agad kay Lola. Bumalik si Shiki. May kasama siyang ibang lalaki. Tama si Yuyu. Nagpeking kamatayan lang siya. Para lang lokohin ako at kunin ang pera ko. Iniwan na niya ako. Lola. Alam mo rin bang hindi patay si Shiki? Si Shiki, dumalaw siya rito sa ospital kanina. Zian. Alam mo namang hindi siya ganoong tao. Pero nung kami pa, kasama lang niya ako dahil sa isang usapan sa pamilya. Hindi niya talaga ako minahal kahit kailan. Tangang bata. Walang ibang mas nagmamahal sa'yo kundi siya. Anong ibig mong sabihin? Hindi ka ba nagtataka? Bakit yung business project mo? Simula pa lang, ang dami ng investors. Sa totoo lang, hindi yon dahil sa sarili mong kakayahan. Kundi si Shiki,
na nasa likod mo. Tahimik na sinasalo ang lahat. Boss Lin, inaasahan ko ang partnership na to. Sage, madali lang yan. Sige na, ako na. Boss LU, ang tapang mo talaga. Kain na tayo. Naalala mo ba yung minsan sa bundok, inabutan ka ng biglang baha? Muntik ka ng mamatay. Hilahin mo ko sandali. Hindi pwedeng tumawid. Si Jan, nasa bundok pa ba siya? Kailangan siya. Hindi pwede. Delikado pa sa bundok, sobrang lakas ng ulan. Hintayin nating tumila ang ulan bago umakyat. Hindi nakakayanin ni Jan na maghintay ng ganun katagal. Bumalik ka dito. Wala ka na bang pake sa buhay mo? Maam. Sobrang delikado ngayon sa bundok. Itataya mo ang buhay mo. Pag tumila na ang ulan, sasama kami sa'yo. Sige na. Napakalamig ng hangin sa bundok ngayon. Baka mahipotermia ka. Jan, Maam. ewan ko, bilis na. Umabalan. Huwag kang padalos-dalos. Yung taong nagligtas sa akin noon ay si Shiki. Siya nga. Siya yung walang takot na bumaba sa bundok para iligtas ka. Jan, bilis. Bilisan nyo ang pagsagip. Walang nag-akala na sa ganung kahirap na sitwasyon. Makakaya niyang magtiis ng 7 hanggang 8 oras. Pinilit kanyang hanapin. At iniligtas ka mula sa bundok. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Siya muna ang iligtas ninyo. Pero bakit? Bakit walang? Nagsabi sa akin. Akala ko. Si Yuyu ang nagligtas sa akin. Si Lin Yuyu. Nagkataon lang na umuwi siya ng bansa nang malaman niyang nakaligtas ka. Agad siyang pumunta sa ospital para magpanggap sa harap mo. Samantalang si Shiki noong araw na yon, para iligtas ka. Bumagsak ang katawan niya sa sobrang lamig at pagkawala ng dugo. Sa ospital, ilang araw siyang walang malay bago nakabawi. Pag naiisip ko ang batang iyon, nakakaawa talaga. Jan, ako. Lushiki, ngayon ka palang natauhan. Ang sama mo talaga. Bakit hindi sinabi sa akin ni Shiki? Bakit hindi niya sinabi? Takot siya. Hindi siya makapagsabi sa iyo. Kasi ni minsan, hindi ka naniwala sa kanya. Kahit pa sinabi niya sa iyo, maniniwala ka ba? Sa pagitan nilang dalawa ni Lin Yuyu, ang isipin mo lang ay nagpapanggap siya. Imbestigahan mo kung ano ba talaga ang nangyari kay Lin Jan. Sa mga nakalipas na taon, bakit hindi sila nagkatuluyan ni Lin Yuyu? Boss Lu, tungkol dyan, inimbestigahan na ni Boss Shen kagabi. Mula noong peke kang namatay, inagaw ni Leng Zian ang urnang abo mo. Sa mga taong ito, hindi pa rin siya nakaka-move on. Paano nangyari iyon? Ang gusto niya ay si Lin Yuyu naman talaga, hindi ba? Isa pa, Boss Lu, may iba akong natuklasan. Tungkol ito kay Vice President Zhao, nakasama ni Leng Zian. Itong si Yi Zhao, bumalik lang dito matapos malugi sa ibang bansa. Hindi tiyak kung malinis ang intensyon niya sa paglapit kay Leng Zian. Kamakailan, maraming problema sa financial reports ng Leng Corporation. Maraming pundo ang hindi maipaliwanag kung saan napunta. May ganyan palang nangyayari. Kung patuloy na makikisama si Leng Zian sa kanya.
Baka magamit lang siya at tuluyang mapahamak. Ako ang nagtulak sa kanya kay Linyuyo. May pananagutan din ako. Tungkol kay Linyuyo, inayos ko na ang mga tao para asikasuhin yon. Ang mga ebidensya ay naibigay na rin kay Leng Zian. Hindi ko ito ginawa para sa kanya. Ginawa ko ito dahil naisip ko na kapag may nangyari sa kanya, makokonsensya ka. Salamat. Huwag, Brozao. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Mababayaran ko agad ang utang ko sa'yo. Basta't takasalan ako ni Leng Zian. Sa oras na yon, ang buong Leng Group ay akin na. Babasayaran kita ng 10 beses, hindi 100 beses. Boss Leng, galing sa pamilya Shen ang recording na to. Pina-verify namin at hindi fake ang boses. Ito ang recording ng usapan ni Linyuyo at ng pinagkakautangan niya sa abroad. Dapat noon ko pa naisip. Imposibleng bumalik siya ng walang dahilan. Ang tanga-tanga ko talaga. Boss Leng, inimbestigahan din namin ng husto ang nangyari noon. Totoo nga, ang taong nagsakripisyo ng buhay para iligtas ka sa bundok ay si Miss Lu. Boss Leng, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako. Magpatuloy ka. Nang ihatid ka ni Miss Lu, nakoma siya. May natuklasan pa kaming isang bagay. Bago siya umalis papuntang abroad noon, pumunta siya kay Lushiki. At nanghingi na malaking halaga ng pera gamit ang pangalan mo. Ano? Sabi niya, ituloy mo na lang ito. Bayad mo sakin. Mula ngayon, quits na tayo. Leng Zian, para akong bigay mo na lang sakin. Leng Zian, ito na regalo ko sa'yo. Anong karapatan mong isipin na ibibigay ko sa'yo ang perang to? Kasi ako ang mahal ni Leng Zian. 3 milyon, hindi naman kalakihan. Pero para sa'yo, Miss Lu, sobra na yan. Mukhang hindi naman pala siya pinilit na umalis ng bansa. Hindi nga. Ang dahilan kung bakit siya bumalik 5 taon na ang nakakaraan ay para sa kumpanya mo rin. Shiki. Dapat galit ka sa akin. Hindi ko akalain na sa lahat ng oras na ito. Tiniis mo ang panghuhusga at paglayo ko sa'yo. At ang dami mo palang ginawang sakripisyo para sa akin ng palihim. Kuya Jian, saan ka nagpunta? Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Sobra akong nag-alala. Kuya Jian, ilang araw na kitang hindi makontak. Nahihilo na ako at masama ang pakiramdam ko. Nasaan ka? Pwede ba akong pumunta sa'yo? Pwede mo ba akong samahan? CJ, pumunta ka rito ngayon. Kuya Jian, ilang araw na kitang hindi makontak. Sobra akong nag-alala sa'yo. Anong problema, Kuya Jian? May sinabi ba sa'yo si Lushiki? Linyuyo. Halika rito. Anong problema, Kuya Jian? Leng Zian, bakit mo ako sinasaktan? Mahal na mahal kita, tapos sasaktan mo lang ako. Alam ko na, si Lushiki to, di ba? May sinabi siya sa'yo, di ba? Walang sinabi sa akin si Shiki. Kuya Jian, kanino ka ba mas naniniwala, sa kanya o sa akin? Kuya Jian, ako ang nandito para sa'yo ng matagal na panahon. At alam kong hindi mo naman siya talaga mahal. Naawa ka lang sa kanya. Pero hindi naman siya namatay, di ba? Sino bang nagsabi sa'yo hindi ko siya mahal? Siya lang talaga ang kaya magpawala ng kalmado mo ng ganyan. Pero porke hindi siya namatay, sasaktan mo na ako. Leng Zian. May pakialam ka ba talaga sa akin? Kahit natiting. Ipagpatuloy mo. Ganyan na ba kahalaga sa'yo si Lushiki? Kahit na nilight-light niya ang pagkatao mo. Tinakasan ang lahat ng pera sa account mo. At iniwan ka ritong mag-isa. Paano naman ako? Ano na lang ako sa'yo? Tayo dapat ang magkasama simula pa noong bata. Siya yon. Siya ang pumilit sa akin na layuan ka. Hindi ka niya talaga mahal. Iniwan ko ang karera ko sa ibang bansa para bumalik dito. Itinaya ko pa nga ang buhay ko para iligtas ka sa bundok mag-isa. Ilang taon akong nandito sa tabi mo. Ano ba ang kulang sa akin kumpara sa kanya?
Lin Yuyu, hanggang kailan ka ba magsisinungaling? Magsisinungaling. Anong kasinungalingan? Akala mo ba wala akong alam? Teka lang, bro. Zhao, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Mababayaran ko rin agad ang utang ko sa'yo. Kapag pinakasalan na ako ni Leng Xian. Sa oras na yun, akin na ang buong Leng Group. Babalik ko sa'yo ang pera ng 10 beses. Hindi 100 beses. Xian, nagkamali ako. Xian. Alam mo namang napakabait ko. Magbabago na ako. Hindi ko na ulitin, Xian. Pakiusap. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Kung hindi dahil sa pamilya Shen, hindi ko malalaman na may ganyan ka palang klaseng mga panloloko. Pamilya Shen. Bakit niya ginawa yun? Alam ko na. Si Lushiki ang may pakana ng lahat. Siya yun. Lahat ng yan gawa niya. Lin Yuyu, hindi ikaw ang nagligtas sa akin noon. At ang nagnakaw ng pera ng kumpanya, hindi si Shiki. Ginamit mo ako noon para makamitin ng pera kay Shiki. Hindi man lang siya nagsalita tungkol doon, pero ikaw. Ikaw ang patuloy na nagsisinungaling at naninira sa kanya. Ako. Talagang nabulag ako. Dahil lang sa'yo, ang tagal kong sinisi si Shiki. Xian, pakiusap. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Sige na. Hindi ka naman mahal ni Lushiki. Mahirap lang ako. Pero mahal kita. Ayusin na natin ang buhay natin, ha? Hindi na ako magkakamali. Dahil sobrang tanga ko. Kaya ako napunta sa ganitong sitwasyon. Nagsorry na nga ako sa'yo. Ano pa bang gusto mo? Laya sa kumpanya ko. Simula ngayon, ayoko na siyang makita. Huwag mong pangarapin. Sige, ayaw mo sa pagkakataon ha? Tatawag ako ng tao. Igapos niyo siya at dalhin sa pinagkakautakan niya. Huwag. Xian, papatayin ako ng taong yun. Xian, pakiusap, huwag. Shiki, pagod ka na. Uminom ka muna ng tubig, magpahinga ka. Shiki, alam ko sa simula pa lang na hindi ka patay. Pumunta ako ngayon. Dahil gusto kong makarinig ng paliwanag mula sa'yo. Pumasok siya ng walang paalam. Hindi ko napigilan. Bakit ka pumasok sa bahay ko? Shiki, wala akong ibang intensyon. Gusto ko lang makausap ka ng maayos. May asikasuhin lang ako, babalik ako. Mag-usap muna kayo. Kung may sasabihin ka, diretsuhin mo na. Binayaran kita noon. Pero tapos na ang kontrata natin at hiwalay na tayo. Nakuha mo na rin ang gusto mo, ang binalikan mong unang pag-ibig. Shiki, ako kasi. Hindi ko talaga maisip kung anong dahilan mo para hanapin pa ako. Leng Xian, patay na ang dating Lushiki. Shiki, ako. Alam kong naging matigas ang ulo ko noon. Ayokong aminin ang mga bagay na ikinahihiya ko. Pero nang mabalitaan kong namatay ka, doon ko lang na-realize kung gaano ako naging tanga. Shiki, maniwala ka sa akin, mahal na mahal talaga kita. Mahal mo ako, kaya ganoon mo ako tinrato. Ako kasi. Leng Xian, hanggang ngayon hindi ko pa rin alam. Kung totoong mahal mo ba ako, o pinagkamalan mo lang na pag-ibig ang obsession mo. Kasi kung totoo, wala man lang akong naramdamang kahit konting init mula sa'yo. Mama, Leng Xian, nakikita mo ba? Dito ang totoo kong tahanan. Simula nang humiwalay ako sa'yo, ngayon ko lang nalaman. Kung ano ang tunay na init ng pamilya. May mainit na pagkain dito. May totoong nag-aalala. Kapag may sakit ako, may naawa sa akin. Kapag masaya ako, may kasama akong masaya. Pero sa'yo, ang naramdaman ko lang ay lamig. Leng Xian, ayoko nang bumalik. Naiintindihan ko na ang gusto mong sabihin. Manong, bilisan niyo po. Miss Ling, tapos na po ang lahat. Manong, umalis na po kayo. Padadalhan ko na lang po kayo ng bayad. Lin Yuyu, Kuya Jian, ikaw nga talaga yan. Anong ginagawa mo rito? wala naman po akong ginagawa. At saka, Kuya Jian, naparusahan na po ako. Masaya na po akong makita ka lang kahit malayo. Pero ayokong makita ka. Nakita mo na ba si Lushiki? Bakit? Anong sinabi niya sa'yo? Alam ko na noon pa na hindi siya basta-basta mamamatay. Hindi na siya si Lushiki ngayon. May bago na siyang pagkatao, si Lin Yuyu. Makinig ka sa akin. Tigilan mo na yung mga pakana mo. Kung hindi lang pamilya Lu ang hahabol sa'yo.
Ako rin. Alam mo ang kaya kong gawin. Kuya Jian, wala po akong gagawin kahit ano. At alam mo naman, napakaduwag ko. Tingnan mo nga ako ngayon, anong magagawa ko? Sana nga totoo yung sinasabi mo. Lushiki, kung magpasya ka na noon na magpanggap na patay at umalis, bakit bumalik ka pa ngayon? Hindi ba pwedeng mamatay ka na lang? Bakit kailangan mo pang agawin si Kuya Jian? Kahit ano pa ang mangyari, hindi kita hayaang makalapit muli sa kanya. Kapag patay ka na, ako na lang ang matitira sa tabi ni Kuya Jian. Paano niya ako hindi mamahalin? Lushiki, mamatay ka na. Kapag patay ka na, matatapos na rin ang lahat. Hoy, narinig niyo na ba? Bakit bigla na namang pumili ang pamilya Lu? Si Luyan ang gagawing tagapagmana? Gayon ko lang nalaman na may isa pa palang anak na babae ang pamilya Lu. Sabi nila, kambal ito ni Lushiki. Matagal na nasa ibang bansa nitong mga nakaraang taon. Kakabalik pa lang, pero ang laki na agad ng gulo. Mukhang talagang pinahahalagahan siya ng pamilya Lu. Asabi pa, malalim daw ang relasyon nila ng panganay na anak ng pamilya Shen. Pero bakit wala pa siya? Napakawalang galang naman ng pamilya Lu na ito. AME. Miss Lin, naayos na po ang lahat. Manong, umalis na kayo. Ipapadala ko na lang ang bayad sa account ninyo. Sage. Lin Yuyu. Kuya Jian. Sira. Hindi maganda ito. May nangyari kay Miss Lu. Ano? May special na report sa TE. Ipinadala ko sa cellphone mo. Grabe naman to. Kaninang tanghali, isang matinding aksidente ang naganap sa Huanyang Road. Lalaki't babae, malubhang sugatan. Shiki, Shiki, may tao ba diyan? May tao. Meron. Base sa investigasyon, nawalan ng preno ang sasakyan. Naaksidente ang pamilya Lu. Pumunta ka ngayon at alamin kung saang ospital sila. At isa pa, hanapin mo si Lin Yuyu at dalhin mo sa akin. Nakakatakot naman to. Kakatapos lang ng operasyon ni Miss Lu. Wala pa siyang malay. Buti hindi delikado, pero sa mayamang pamilya. Regular ang maintenance, imposibleng masira preno. Dahil sa natural na pagkasira, malaki ang posibilidad na sinadya ito. Alam ko na. Lin Yuyu, ang galing mo talaga. Mommy. Mommy. Miss Lu, gising ka na. Sino po kayo? Miss Lu, ako po ang nurse na kinuha ni Emarleng para sa inyo. Magpahinga na lang po kayo dito at magpagaling. Nalaman na ba ang dahilan ng aksidente? Huwag po kayong mag-alala. Si Emarleng na po ang bahala. Emarleng, gising na po si Miss Lu. CJ, Hindi ako yon. Lin Yuyu. Dapat matuwa ka na lang na walang nangyaring masama kay Shiki. Ang unfair naman nito. Magkasama kaming lumaki. Dapat ako ang laging nasa tabi mo. Hindi siya. Hindi si Lushiki. Ginamit niya ang sakit ng lola mo para takutin ka. Binayaran ka niya para bilhin ka. Pero bakit? Ang tagal kong nasa tabi mo, pero hindi pa rin kita makuha. Samantalang siya, ang dali-daling nakuha yung pwesto sa tabi mo. 5 taon, buong 5 taon. Kaya paulit-ulit mo siyang sinasaktan. Ganoon ba? Ang sama mo talaga. Ikaw ang nagtulak sa akin para mabaliw ng ganyan. Dapat ako yung nasa tabi mo. Ako. Nagsiselos na talaga ako. Nababaliw na ako sa inggit. Gustong-gusto kong kamuhian mo siya ng tuluyan. Pero, lahat ng to, dapat talaga ayon sa kagustuhan ko. Pero bakit siya? Bakit siya pa? Naging hindi mo maabot na unang pag-ibig, samantalang ako. Dahil lang pinakialaman ko siya. Kinasusuklaman mo na ako ng tuluyan. Kahit na nanito lang ako sa tabi mo, ni hindi mo na ako matingnan kahit isang beses. Lin Yuyu. Hindi ka talaga marunong magmuni-muni sa sarili mo.
Hinintay na naman kita ng buong 5 taon. Pero dapat sana. Malapit ko nang makuha lahat ng gusto ko. Pero bumalik siya. Hindi ko kayang tanggapin. Gusto kong mamatay si Lushiki. Gusto ko siyang mamatay. Gusto kong mamatay si Lushiki. Nauuhaw ako, Kuya Jian. Nauuhaw ako. Gusto ko siyang mamatay. Alerto! Alerto! Natukoy na nasa panganib ang buhay ng host. Mahina na ang vital signs. Malapit nang bumagsak ang mundo. Alerto! Natukoy na nasa panganib ang buhay ng host. Mahina na ang vital signs. Malapit nang bumagsak ang mundo. Sino? Sinong nagsasalita? May conflict sa pangunahing utos. Ang emosyonal na datos mo, para sa bidang babae, na si Lin Yu, ay abnormal. Dahil sa matinding paglihis sa itinakdang datos. Sisimulan ko na ang memory cleansing program. Handa na ang almusal, halika na't kumain. Jan, sana gumaling ka na agad. Ay, wala pala. Kahit ano pang ibigay mo, magugustuhan ko. Ito pa lang ang unang beses na binigyan mo ako ng regalo. Huwag. Ang iyong pag-iral ay unti-unting nawawasak dahil sa isang emosyonal na kabalintunaan. Ang pag-ibig na nakatakda sa iyo ay para kay Lushiki. Ngunit ang galit na dapat mong maramdaman ay maling napunta kay Lin Yu. Dahil sa matinding paglihis sa itinakdang landas, isasagawa ko na ang pinakahuling pagwawasto upang mapanatili ang iyong pag-iral. Ang pag-iral ko. Kung hindi ko man lang kayang magpasya kung sino ang mamahalin at kamumuhian. Anong saysay pa ng pag-iral kong ito? Magsalita ka. Ang sistemang ito ay para sa katatagan ng mundo. Hindi nito kayang sagutin ang tanong na iyan. Kasuklam-suklam. Ibig sabihin, ang pagmamahal, galit, saya, at lungkot ko ay isang serye lang ng mga code na isinulat na noon pa. Tama ba? CJ. Kung ang kamatayan ko ay magpapaguho sa mundong ito, palayain mo na ako. Kung gusto mo pang panatilihin ang kapayapaan ng mundong ito, pakawalan mo ako. Ayaw ko nang maging bida. Ang tanging gusto ko lang ay makapiling si Lushiki. Ito ay isang malubhang paglabag sa orihinal na itinakdang kwento. Sa orihinal na balangkas, si Lin Yu dapat. Ang iyong itinakdang kapareha, samantalang si Lushiki, ang kontrabidang nagkulong sa iyo. Hindi ko ito tinatanggap. Wala akong pakialam. Kahit burahin niyo pa ang alaala ko. Hindi magbabago ang pagmamahal ko kay Shiki. Kahit na, pansamantala ko siyang makalimutan. Sa oras na magkita kaming muli, kahit isang sulyap lang, mamahalin ko siyang muli. May mali sa lohika. Si Lin Yu dapat, ang itinakdang kapareha ng sistema para sa iyo. Ang pag-ibig ko, hindi kailanman naging desisyon ng sistema o ng tadhanang itinakda nito. Kung pipilitin niyo akong sundin ang istoryang ito, papatayin ko ang sarili ko. Sinasabi ko, gagawin ko. Hindi ko maintindihan. Kapag naging bida ka, makakamit mo ang pinakamataas na kapangyarihan, walang hanggang yaman, at isang babaeng umikot lamang sa iyo. Tanggapin mo na si Lin Yu. Hayaan mong ayusin ko ang alaala mo at ibalik ka sa tamang landas. Makukuha mo ang lahat ng pinapangarap ng karaniwang tao. Ikaw ang magiging pinakamakapangyarihang tao sa mundong ito. Si Lushiki lang ang gusto ko. Kahit na ang kapalit noon ay mawala ang lahat na mayroon ka noon, hindi ka ba magsisisi? Hindi ako magsisisi. Pero nakatakda nang mamatay si Lushiki. Ang kahulugan ng pagkakakilanlang ito ay upang tapusin ang kanyang magulong pag-ibigan sa bida at sa huli ay mamatay sa kamay nito. Mali. Mali ang sinasabi mo. Nalampasan na ni Lushiki ang istoryang iyon. Namatay na siya minsan. Pero kahit ganoon pa man, ang lahat ng mayroon ka ngayon ay dahil sa swerte mo bilang bida. Kung magpapasya kang talikuran ang pagiging bida, pagbalik mo sa totoong buhay, wala kang may iwan. Hindi lahat ng side character ay nagiging bida. Kung kusang mong tatalikuran ang pagkakakilanlang ito, may ibang hahalili sa pwesto mo. Sigurado ka bang gusto mo pa ring makasama si Lushiki? Makakasama ko si Lushiki kahit ano pa ang mangyari.
Sabi ng doktor, normal lahat ng resulta ng katawan niya. Pero hindi pa rin siya magising. Naaksidente siya dahil nagmamadali sakin. Huwag kang mag-alala. Tapos na ako sa nakaraan. Konsensya na lang ang nararamdaman ko para sa kanya ngayon. Pinilit ko lang naman ang sarili ko sa kanya noon. Normal lang na hindi niya ako nagustuhan. Siya itong hindi maka-move on. Tara na. Hinihintay na tayo ni Tito. CJ, Kamusta? Nakikita mo pa ba si Leng Zian? hindi. Pero nabalitaan ko, gising na raw siya. Biglang nalugi ang kumpanya niya. Nakakagulat nga eh. Ang tagal-tagal na panahon. Ang swerte-swerte niya sa lahat. Lahat ng ginagawa niya, maayos ang takbo, bakit bigla na lang? Bumagsak ng husto. Hay, parang. Mula sa isang nagniningning na bida, bigla na lang naging isang side character na walang pumapansin. Ma'am, may gustong makipagkita sa inyo. Shiki. Para makalapit sa'yo. Wala na akong ibang natitira ngayon. Pwede mo ba akong bilhin muli? Shiki, sa araw ng kasal natin. Ok ba sa'yo kung ito ang suotin ko? Pasensya na dyan. May sarili na akong unang pag-ibig sa puso ko.